Sa issue ng West Philippine Sea o South China Sea, may malaking tanong marahil ang karamihan sa ating mga Pilipino. Isa na siguro dito ang tanong na tama ba na kung hindi ito madadaan sa kahit anumang paraan ng pakikipag-usap ng dalawang bansa sa pagitan ng Pilipinas at China ay wala nang ibang paraan kundi hahantong tayo sa isang malagim na digmaan? Mga kapatid, ako po ang inyong kapatid na si Sir Russell at samahan ninyo akong himay-himayin ang isyong ito. Sa ilalim ng House Bill 1947, nais ni Noy Representative Manuel Cabuchan na isa ring dating Navy Lieutenant na ideklarang West Philippine Sea victory ang Hulyo 12 dahil kung matatandaan natin na ipanalo ng Pilipinas ang kasong isinampa nito sa Permanent Court of Arbitration laban sa bansang China sa ilalim ng Nooy Pinoy Administration. Ito ay patungkol sa issue ng West Philippine Sea o South China Sea. Nakapasa sa committee level ng nooy 17th Congress ang panukalang ito, subalit hindi ito naisalang sa plenaryo. Ang naging batas lang sana ito ay isasama ito sa curriculum ng Department of Education at Commission on Higher Education. Layo nito na itanim sa isip ng mga kabataang Pilipino na ang nasabing teritoryo ay pagmamay-ari ng Pilipinas at kayang manalo ang isang maliit na bansa sa isang malaking nasyon na hindi kailangan ng gyera. Subalit sa tumitinding sagutan ng dalawang bansa at sa napapadalas na pangbobomba ng tubig ng Coast Guard ng China ay para bang tumitindi ang problemang ito ng ating bansa. Ang isyong ito ang naging dahilan ng pagkakahati-hati ng opinyon ng bawat Pilipino sa kung talaga bang worth it na humantong tayo sa digmaan kung ito na lamang ang ating magiging huling baraha pag nagkataon. Tama ba na mas bigyang atensyon natin ang ating nararamdamang galit laban sa China at tumindig tayo para labanan sila at para hindi mawala sa atin ng West Philippine Sea? O mas tama bang gawin na patuloy itong idaan sa diplomatikong dialogo sa kabila ng patuloy na pangharas ng China sa ating mga tagapagtanggol sa West Philippine Sea? Ikaw kapatid, ano ba ang say mo dito? Gaano na ba kalakas ang ating hukbong sandatahan pagdating sa kagamitan kung ikukumpara natin sa nambuhalang puwersa ng China? Kung ang bansang Gaza, Israel, Iran na di hamak na mas maliit pa sa China ay kayang magpalipad ng daan-daang missiles para umatake, ano na lamang kaya ang isang malaking bansa katulad ng China? Marami ang nagsasabi na lalaban kasama natin ang bansang Estados Unidos. Subalit gaano nga ba kalaki ang posibilidad na tutulungan nga tayo ng bansang ito? Kung matatandaan natin, nilagdaan ang kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos noong Agosto 30, taong 1951 sa Washington, D.C., na tinawag na Mutual Defense Treaty. Nakasaad sa treaty na ito na magtutulungan ang dalawang bansa kapag merong naganap na armadong pag-atake sa dalawang bansang ito. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na talagang tutulong ang Estados Unidos sa atin kapag nagkaroon na ng armadong pag-atake sa ating mga barko sa karagatan ng West Philippine Sea. Subalit gaano nga ba tayo kasigurado na lalaban nga ang mga Amerikano para sa atin sa panahong ito? Mahirap mang aminin, ngunit kahit na meron ng kasunduan na nilagdaan na noon pang 1951, ay hindi pa rin talaga natin masisigurado kung talaga bang sila ay lalaban para sa atin. Kung magkaroon man ng digmaan, ay hindi ba't kawawa naman ang mga Pilipino, lalo na mga kabataan na nag-uumpisa pa lang na mangarap para sa kanilang kinabukasan? Ang pagiging makabayan ay likas na sa atin. Ngunit sa kabilang banda, ay maaaring mas natatabunan na tayo ng emosyon at hindi na natin naiisip ang kahihinatnan ng bawat kilos. Hindi ba't mas maganda na manirahan tayo ng mapayapa habang patuloy ang mapayapang dialogo sa pagitan ng ating bansa at ng China? Ikaw kapatid, ano ba ang masasabi mo dito? Maaari kang mag-iwan ng komento dyan sa baba. Muli, ito po si Sir Russell at hanggang sa susunod nating video. Maraming salamat po.